Hello po, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pong daily dose of message. Ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Pastora Rose, na makakasama po ninyo sa pag-aaral ng salita. Ang atin pong talata ay nasa aklat po ng Exodo, chapter 3, verse 7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na ang tulong mo ay laging nandyan para sa amin. Salamat po, O Diyos, na ikaw ang Diyos na sumasagot sa aming mga panalangin. Sa tuwing kami ay tatawag, Panginoon, lagi kang nandyan, handa kang makinig sa aming mga daing, sa aming mga hinagpis. Tunay nga po, O Diyos, na kami ay makakaasa sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na amin pong mapanghahawakan ang iyong mga pangako. Maraming pong salamat sa kasagutan ng aming mga dalangin. Amen. Amen. Sa ating pong talata sa aklat po ng Exodo chapter 3 verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Amen. Ito po ay isang napakagandang kasaysayan na ito po ay lagi po nating binabalik-balikan. Amen po. Kung saan tayo ay makakakuha ng patuloy na yung pong inspirasyon kung paano po ang Diyos ay tumugon sa kanila pong mga dalangin. Yung pong nangyari sa Israel, ito po ay bahagi na lamang ng isang kasaysayan. Ano po ba yung relevance nito sa kasalukuyang panahon? Ano po? Meron pong dalawang bagay tungkol dito. Una, ang Diyos na hindi nagbabago, kailanman at noon at kailanman. Amen. Hindi po nagbabago ang Diyos. Yun pong pang-alipin sa ibang kaanyuan at forma dahil sa nagbabagong panahon. Amen. Hindi po bulag ang Diyos upang hindi niya makita ang iba't ibang uri ng pang-aalipin. Bagamat ang tagpo sa pang-aalipin ng mga Egyptians sa mga Israelita ay nangyari matagal ng panahon, naniniwala tayo na ang pang-aalipin ay nangyayari pa rin sa iba't ibang anyo at iba't ibang uri ng kulay, hugis o anyo. Hindi ito lingid sa paningin ng Diyos. Dito po ay nararamdaman ng Diyos ang hirap na dinaranas ng mga inaalipin. Amen? Hindi manhid ang Diyos sa dinaranas ng mga taong dumadanas ng pang-aalipin. Amen. Darating ang panahon na igagawad ng Diyos yung katarungan para sa mga taong patuloy na sinisikil at inaapi lalong-lalo na sa mga aba at mahihirap. Amen. Tunay nga pong naririnig ng Diyos sa mga daing ng mga nakakaranas ng pang-aalipin. Amen. Diringin ng Panginoon ang mga dalangin naghahanap ng katarungan at igagawad ng Panginoon ang katarungan hindi man dito sa lupa ay sa kanyang hukuman doon sa langit. Amen. Iaawan ng Diyos ang mga nasa ilalim ng pagkakaalipin. Ang pangako ng Diyos na palalayain ng mga Israelita ay siya pa rin niyang pangako hanggang sa kasalukuyan. Ang mga inaalipin sa kanilang pagtaghoy ay kanyang diringgin, tutubusin sila, palalayain at bibigyan ng pag-asa sa hinaharap. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Sabi po sa aklat ng Lucas chapter 4 verse 18, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako
upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. Amen. Hallelujah. God feels the sufferings of the oppressed. God is not numb to what the oppressed are experiencing. Time will come that God will grant justice to those who are continuously suppressed and oppressed, especially the meek and the poor. God will rescue people who are in bondage. God's promise that He will liberate the Israelites is still His promise up to the present. God will hear the cries of those who are enslaved, redeem them, free them, and give them hope for the future. Panginoon, tubusin mo po ang mga dumaranas ng kalupitan tulad ng pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Maghari ka sa amin upang ang aming kasalukuyan ay mapuspos ng pag-asa sa katuparan ng iyong panukala.